ko. Ang tanghalian ako. Pati hapunan ako rin. Hindi mo maintindihan. Hindi ba sila nakikinig sa mga matatanda na walang pinupuntahan ang taong nanghihila ng paa ng may paa para siya'y umangat? Ito, hindi ako lalo na sa paggogobyerno. Sa paggogobyerno, no, dapat, halimbawa, kung ikaw'y nakaupo at ikaw'y re-electionista, ang dapat mong ginagawa, ikaw ay nagre-report sa taong bayan. Ang tanong ng taong bayan, ano ba ang ginawa mo sa loob ng 3 taon? Tama, mali? At ang taong naninira kasi walang nagawa. Tama ba? Parang yung kapitbahay mong tambay. Ikaw, gigising ka ng alas 6, magbibihis ka, lahat ng Natasha, kakabit mo sa mukha mo, mag-aayos ka. Tama, mali? Kasi papasok ka sa trabaho eh. Dumaan ka ngayon sa kapitbahay mong tambay, ano sabi yung kapitbahay? Tama ba? Tambay siya, ikaw may ginagawa. Pero, hindi yan. Basta tayo dito, chill-chill lang. Don't panic. It's organic! It's organic. Alam mo? Para naman hindi masayang ang gabi. Kaya lamang, siyempre, nalulungkot din ako. Abay, bakit? Dati kong mga kasama yan. Sad, no? Ang nakakalungkot pa, simula nung October 9, di ba last day ng filing, October 8, last day yon, lahat ng tatakbo, kasama kami, nag-file. October 9, siningil na ako kagad ng utang na loob. Ako daw walang utang na loob. Alam nyo, mga batang sampalo, ako personal kong paniwala. Ito yung akin lang. Hindi ko alam kung pareho tayo. Basta po ako, naniniwala po ko na ang utang na loob ay walang katapusang bayaran. Yan ang paniwala. Ibig sabihin, habang buhay mo yan, binabayaran. At yan, binabayaran ng kusa. Hindi kailangan singilin. Ewan ko kung pareho tayo ng paniniwala. At gusto kong ipaalam sa inyo, at hindi ipaalam lamang, kundi ipaalala sa inyo, na ako ay may utang na loob kay Danny Lacuna. Alam nyo yan. Hindi ko yan kinubli. Hindi ko yan tinago. At bilang pagtanaw ng utang na loob kay Boss Danny, inaruga ko naman yung kanyang mga anak. Totoo ba yun, Yorme? Sabi nila, hindi raw eh. Tingnan natin. Kayo po ang humusga. Taong bayan naman talaga ang magdidesisyon sa araw ng paghuhukom. Tama ba? O tingnan natin kung talaga bang inaruga ko sila. For 20 years. 20 years. Bilang paglingon kay Boss Danny, inalagaan ko sila. Unang-una, Philip Lacuna. Nakaupo? Opo! Nakaupo. Pero hindi nila sinasabi, sabi nila, hindi, elected yun. Hindi, tanong nyo sa mga chairman. Ayaw nga iboto ng mga chairman yan eh. Pinakiusapan ko lang. So, naging Liga President. 3 term. Paano? Suplado. Pero wala mong magagawa. Nakisuyo. Ito pala may mga Toys, barangay chairman. Toys, barangay chairman. Ayaw nilang iboto nung araw. Sabi ko, tumigil kayo. Anak ni Boss Danny yan. O, binoto naman nila. O, nakaraos. Nakaupo? Pangalawa, Dennis Lacuna. Nakaupo? Inapoint ko. Pangatlo, Lay Lacuna. Nakaupo? Nilaban ko rin sa liga ng mga barangay. Pangapat, asawa ni ate, Dr. Fox Pangan. May sumagot na babae, puti ang buhok eh.
Ang sabi, hindi, panahon pa ni Mayor Lim yan. Nay, tay, ako pumirma ng appointment no para maging department head eh. Oh, naman pali. Sino na kayo usap sa akin? Ayun naman pali. Si ate. Bakit? Kasi walang trabaho yung asawa niya eh. Real talk lang to, mamaya. Hindi totoo. Eh makikita niyo naman yan eh. Dokumentado yan eh. Bago ko umalis, in-appoint ko as Manila Health Department. O ngayon, ilan na sila? Yan si Dr. Fox Pangan. May awan Diyos sa tulong ninyo. Yan ang una kong tatanggalin. Bakit naman, Yorme? Galit ka ba sa kanila? Hindi po. Galit ako sa ginawa nila. Bakit? Yan ang nagpauso sa mga mga bata. Tandaan nyo ito mga bata. Pinahihirapan ng nanay ninyo, ang tatay ninyo, ang mga lolo't lola ninyo. Saan ka nakakita? Cell center, kailangan naka-online schedule ka pa. Totoo? Social nyo naman? Hindi kailangan i-schedule mo din yung sakit mo. Tama ba? Hoy, sipon, huwag kang ngayon. Wala akong online. Bakit? Wala akong load. Wala rin ako cellphone. Eh, ang problema, hindi ka marunong mag-online. Paalam na aking ina. Tama ba? Saan ka nakakita yung center? Wala man lang pang maintenance. Ngayon, may bago pa. Nagpapatuli. Kailangan daw may PhilHealth ka. Pati ba naman mo gusto ka pagkakitaan? Tayo, pag nagsasabi ka ng totoo, may magre-react na tao eh. Tama ba? Ilan na sila? Panglima, si ate. Nakaupo? Upong-upo. Ilan sila? Happy? Naging masaya ako. Happy family. I swear to God, kidding aside, I'm happy for them. Bakit? Yung hindi nakamit ni Boss Danny, sa tulong nating lahat, nakamit ng kanyang mga anak. Ngayon, kung sila ay nagbuti sa kanilang tungkulin sa mamamayan, ay hindi naman ako para humusga. Taong bayan na maghuhusga dyan. Tama ba? Eh, nagagalit. Oh. Di ba? Galit na galit sila sa akin. Tanong, Nay, Tay, maghanap kayo ng kahit isang dumagoso lang sa City Hall. Bakit wala? Bilang pagganti at pagtanaw ng utang na loob kay Boss Danny, inuna ko ang mga anak niya at isinantabi ko ang akin. Ngayon, Yorme, tatanaw ka pa ba ng utang na loob? Ang sagot, opo. Eh bakit? Eh Pilipino ako eh. Ganun talaga tayong mga Pilipino. Kaya lamang, baka naman po pwede ang pakiusap ko lang sa kanila, sa ibang bagay na lang ako tumanaw ng utang na loob. Bakit? Eh may utang na loob din naman ako sa taong bayan. Kung wala ang Diyos at wala kayo, wala din naman ako sa kinalalagyan ko ngayon. Ngayon, masama naman bang dinggin ko yung sigaw ng taong bayan? Ang sabi ng taong bayan, bumalik ka na. Oh, easy. Huwag niyo masyadong lakasan. Baka masigawan din kayo na, wala na kami na! Napanood niyo? Napanood ko din eh. Kala ko papatig yun. Sila nagagalit. Eh bakit sila nagagalit? Dapat kumampante sila. Bakit? Una, sila nakaupo. Kung sila ay tumupad sa kanilang tungkulin sa taong bayan, kahit hindi na sila makita ng taong bayan, iboboto sila ulit ng taong bayan. Tama ba? Ay, nagagalit. Ang gagalitin.
Pinatatawag kayo sa Nino, sa Galas, kung saan-saan. Bibigay lang ng 1,000, 5 kilo, ang tagal-tagal pa. Kalahating araw, kita mo, sabi ko mo eh. Hindi na to. Mahirap magsinungaling sa taong bayan, lalo to public. Tapos, ito pa masakit, bawal mag-cellphone. Wow! Bawal mag-video. Wow! Alam, tingnan nyo kayo, ilan ang may cellphone may hawak ngayon? Yay! Ayan o, nire-record nyo ko. Bakit? Kasi wala naman akong sasabing mapanira. Wala naman akong sasabing kakulong-kulong. Live tayo, Yorme! Alam nila kasi libelous yung sinasabi nila. Pinapatulan ko ba? Hindi. Ako sa dito, ako sa doon. Okay lang. Yan ang pamamaraan yung kausapin ng taong bayan. Ako iba. Bakit? O ako hinaharap ko. Halimbawa, Totoong tao ka kasi. ito tayo ngayon magkakasama. Anong sinasabi nila sa akin? Si Yorme, maraming iniwang... Narinig niya? Narinig ko rin eh. Sila ba may sabi nun? Oo, napanood ko din. Panay, tay. Oral talk lang tayo. Sige, tingnan natin. At kayo ang mumusga kung ako'y mali. At least ito ko sa harapan ninyo. Pwede nyo akong batuhin. Pwede nyo akong isumpa. Pwede nyo akong ipako kung saan nyo akong gusto ipako. Pero matanong ko lang kayo. Taas ang kamay ng may anak dito. Marami-rami. May anak kayo. Real talk. Kapag walang makakain ng anak nyo, gagawa nyo ng paraan. Uy. Hindi nga. Itatawid nyo? Iraraos nyo? Yan din ang ginawa ko bilang ama ng 2 milyong Manleño noong panahon ng pandemya. Nay, tay, nung binoto ninyo kong mayor ng 2019, wala kayong narinig sa akin na sinisi ko yung sinundan ko. Wala nang pera na iniwan sa akin, nagbayad pa ako sa GSIS ng utang dahil yung mga empleyado, kawawa naman, pati pera ng GSIS, nayari. Oh, pero that's water under the bridge. But you've never heard me manisi ng manisi, magturo na magturo. Bakit? Binuto nyo na akong mayor, di cargo ko na lang ang responsibilidad nun. Tama mali? Oh, anong una kong ginawa? Nililinis ko Maynila, inaayos ko Maynila, dumidisiplina Maynila, kinakalawit ko mga Tolonges, hanggang gabi, hanggang madaling araw, naggogobyerno tayo. In fact, you can Google this. Ano man ang ginawa sa Maynila became national policy. Pinasusunod sa buong bansa. Ibig sabihin, kinokopya na tayo, tinutularan na tayo, nagiging tunay na tayong kapitolyo ng ating bansa. Lumilipad na tayo, bigla tayo nabunggo, boom! Panis. Ano nangyari? Denya. Nagkapandemya. Ngayon, mauulaan ko ba na magkakapandemya? Ano ang masamang epekto ng pandemya? Wasak ang ekonomiya ng Maynila, ng buong. Walang ekonomiya, walang hanap buhay. Walang hanap buhay, walang trabaho. Walang trabaho, walang picha. Walang picha, walang chicha. Tama mali. Pero nay, anong sinabi ko? Anong sinabi ko sa Facebook? Nung magla-lockdown na. Mahina sa Facebook sa Anong sabi ko? Pumanatag kayo. Dahil natatakot ang tao, baka mamatay sa COVID. Mamatay ang dilatang mata. Ano sinabi ko? Hindi naman ako nagkubli. Anong sabi ko? Mga batang Maynila, mga nanay ko, tatay ko, mga lolo't lola ko, pumanatag kayo. Pag ako, wala nang mauutangan, wala nang maibebenta, nakita niyo itong relo ng City Hall, ipatatas ako ito kay Tambunting, makaraos lang tayo. Yun ang sinabi ko eh. O ano naging epekto sa buhay natin nung pandemya? Kayo dito sa Nangka, sa Wakali, at dyan, hanggang dyan sa Kodli, dito sa harapan, kayo ay testigong buhay. Dahil yung ibang testigo ko, patay na eh.
Nagka-COVID, yan ang gagawin ko. Wala na magkukwento. Pero kayong mga nandito ngayon, kayo makapagsasabi sa inyong sarili, sa inyong pamilya, sa inyong barangay chairman, kagawad, and so on and so forth, noong pandemya, walang nagutom sa lungsod ng Maynila. Totoo? Hindi. Buwan-buwan, may food box. Tama, mali? Mayaman, middle class, mahirap. Per family, not household. Dahil sa isang bahay, minsan 2 pamilya, minsan 3 pamilya, o 2 food box. Hindi pa nga nauubos yung food box, sumarating na naman yung isa. Tama, mali? Nakain nyo? Naramdaman nyo? Natanggap nyo? Yun yung kwento. O, lagyan natin ng kwenta. Eh kasi sila, walang may kwento, kaya walang kwenta. O, ito ang kwento. 700,000 families. Pagpalagay nyo na lang, 1,000 ang bawat isa. 700,000 times 1,000, no magka? Patay na. Labi zero. 700 million pesos. 700 pa lang. Times 8. 8 buwan. 56. 8 times 7. 5.6 56. 5.6 bilyong piso. Nasaan na? Chinicha, Niluwa. Come with the wind. 5.6 billion. Tanong, nakain natin? Nakaramdam kayo ng gobyerno? Totoo? Natanggap nyo? Nawala na si Ma'am Chi sa kabila. Chicha pa lang yun. Namigay pa ako ng kaka. Yung tigwa 1,000. Tama? Plus 700 million. Sa recto? 6.3 billion piso. Nay, tay, taas ang kamay na may anak na nag-aaral sa public school dito. Madami-dami akong testigo. O kayo, nay, tay, pandemya, lockdown. Ano sinabi ni Secretary Liling Briones? We will not do face-to-face classes. Online learning. Nag-aalala na naman yung tatay. Nag-aalala na naman yung nanay. Bakit? Mapapabili siya ng tablet eh. Pero hindi. Dahil lahat na mag-aaral nagkaroon ng tablet sa lungsod ng Maynila. Tama? At hindi lang tablet, libre pa internet. Nay, tay, si ma'am, si sir, 10,300 teachers. Bumili tayo ng 11,000 laptop. May laptop na sila, meron pa silang internet. Nakaraos ang pag-aaral ng ating mga anak. Tama, mali? No, magka 1 bilyong piso yung makina. Laptop, 11,000. Tablet, 110,000 pieces. Internet, 300 million. 1.3 plus 6.3, 7.6 billion. Dalawa pa lang ang pinag-uusapan natin. E paano pa yung remdesivir? Tocilizumab, Molnupiravir. Daang-daang libo ang halaga ng isang gamot. Mabuhay lang ang isang pasyenteng may COVID-19. Thank you, Lord. Nay, tay, St. Luke's sarado. Wala ng COVID bed capacity. UST sarado. Wala ng COVID bed capacity. Lahat ng private hospital tukod na sa COVID bed capacity. Pero kami dito sa Maynila, chill-chill lang dahil meron kaming COVID-filled hospital sa Luneta. 300 million pesos. Nay, tay, Condominium 1, Condominium 2, Binomdominium 1, Pasek Community, San Lazaro Residence,
San Sebastian Residence, Pedro Hill Residence. Nandiyan ba yan? Nandiyan. Bilyon-bilyon ba yan? Tumigil ba gobyerno? Tinuloy ko ang pangarap ko para sa mga batang Maynila. Nay, Tay, Baseco Hospital, 3 years ago, tapos na. 3 years after, sarado pa. Ang sabi nila, hindi raw pumasa sa DOH. Ang tanong namin, 3 taon na kayo nakaupo dyan, wala kayong ginawa. Uy, sinacharot niyo kami. Ha? Oh, Nay, Tay, 10-story, fully air-conditioned, bagong ospital ng Maynila. Na may MRI machine, na may CT scan machine. Ang ipinagtataka ko lang, bakit hindi nyo nagagamit? Ano yan, drawing? Magkano yan? 1 milyon? Hindi. 10 milyon? Hindi. By the hundreds of millions. Bakit ko binili yan? Sapagkat ang may kaya o nakaangat sa buhay, pag MRI, kaya niyang tustusan. Pag isi-CT scan, kaya niyang tustusan. Pero yung mahirap, may 15 mil, may 30 mil, pang MRI, pang CT scan, ano sasabihin? Hindi na Dok, kakain na lang kami. Bakit? Uunahin niya, chicha. Tama, mali? Kaya nakukuha ng mahirap, himaspirin. Himaspirin. Gagaling. Gagaling. Yakapsul. Minsan, anong gagawa? Tokmolo doon. Ganun ang buhay eh. Uunahin mo muna yung pamilya mo kahit may sakit ka ni. Ba't ka gagastos ng mahal-mahal? Pero, meron tayo. Hindi naman nagagamit ang tao. Nay, Tay, Rosauro Almario Elementary School. 10-story fully air-conditioned public school. Manila Science High School. 10-story fully air-conditioned public school. Albert Elementary School, 10-story, fully air-conditioned public school. Magsaysay High School. 3 years ago, iniwanan ko 5th floor na. 3 years after, 5th floor pa rin. Mali ba yung sinasabi ko? Samantalang lahat na nakita niyong malalaking pagawaing bayan, 2 taon lang ginawa ko, natapos. May pandemya pa nun. Oh. Nay, Tay, nakaraang linggo, nakaraang buwan, nag-cutting ribbon sila sa Pedro Hill Residence, San Sebastian Residence. Nag-cutting ribbon sila, 20-story na babahay sa Maynila. Ang sabi nila, sila daw ang may gawa. Wow, ha? Wow! Pero yung pinapagawa nun, inutang ko, kasalanan ko. Wow! Ang galing nila. Puro na lang sila, utang. Utang dito, utang doon, utangin na yan. O mga bata, ha? Pakinggan yung sinabi ko, ha? Utang, ina, niyan. O, bawal magmumura. Puro na lang utang. Tanong, nagamit ba ng tao? Ha? Napapakinabangan ba ng tao? O Nay, Tay, ang Pilipinas ba may utang? Trilyon. Naramdaman nyo? Maynila, nangutang, may pandemya. Naramdaman nyo? O, yun naman pala. Sabi nila, yun ay mali. Mali daw yun. Mali daw yun. Pagbigyan na natin, total, nagbigay naman ng 1,000. Total, kwentuhan lang naman to eh. O, sige. Kung yun ay mali, kung ako ay mali, di mali din sila. Bakit? Kasama ko silang gumawa nun eh. Tama ba? Sinong vice mayor ko nun? O, ang tanong namin mga taga Maynila, ba't nyo inaprubahan? Bakit nyo ako binigyan ng otoridad? Bakit nyo niratify? Pero nung bigayan ng food box, nakikita ang bapan, yung manyang kapatid.
Tama ba? O yan, kung yan ay mali, hayaan ko kayo na magpasya kung mali ang ginawa ko. Pero at least, at the very least, isa lang ang magagawa ko at masasabi ko para sa aking sarili. Makapaglalakad ako sa Florentino, Algeciras, lahat ng iskinita, kanto ng Maynila. Matangos ang ilong ko, mataas ang loob kong sasabihin, salamat sa Diyos, nakaraos kami ng pandemya. Nakaraos ba tayo? Nakatawid ba tayo? Kayo nga pag nagigipit umuutang din kayo Tama ba? Kapag kagipit sa Bombay, kumakapit. Narinig niyo ang kwento na may kwenta. Yan ang tapat at totoo. Real talk ng mga men. Meron kang bars pero broke ka pa rin. Nay, Tay, may narinig na ba kayong panira sa sinabi ko? Wala pa. Wala pa. Mahirap tanggapin ang katotohanan. Ngayon, Nay, Tay, after everything said and done, matapos mangyari at nasabi ang mga bagay-bagay, kayo ngayon ang matanong ko, gusto nyo pa ba akong bumalik? Baka sinacharot-charot nyo lang ako dito, ha? Hindi nga. Taas ka kamay na gusto akong bumalik? Wait! Talaga? Promise? Sige, baba nyo na. Babalik na tayo. Kaya, kung kayo'y hindi pa napatawag at bibigyan kayo ni chairman ng imbitasyon, tanggapin nyo. Sayang din yun. Sambulig din. Tapos may 5 kilo pa. Tama mali. Tanggapin nyo. Pero pag nandoon na kayo, pag sinabi nilang utang, Tay, hindi ka ba nakawa sa akin? Ang perfecto na, kakagay ng utang. Parang marami nakapanood sa inyo nun, ha? Pwede ba ako makisuyo? Pasabi nyo naman, ay, puro daw kayo utang-utang. Magsialis na kayo dyan, si Yorme na lang daw magbabayad. Pwede yan? Sasabihin niya yun? Sige, panatag na ako. Yun. Ngayon, babalik tayo. Gusto niyo akong bumalik. Ang tanong niyo naman dapat, ano naman ang gagawin ko? Bakit? Kasi yung kanina, yun yung kwento na may kwenta, pero yun yung nakaraan. Ano naman ang gagawin natin sa kinabukasan? Hindi ba yun ang dapat yung naririnig sa mga kandidato? Tama ba? Una kong gagawin, kayo muna ang tatanungin ko. Nay, Tay, katulad ng sinulat niya, nararamdaman niyo ba na parang dumudugyot ulit ang Maynila ngayon? Talaga? Saan kang manakakita ng truck ng basura? Panghakot ng buhangin. Nahihirapan yung mga tao, itcha. Tama mali? Paano kung nakaselopin nyo? Nabutas. Maswerte kayo kung may mga banyo kayo. At least, napaplas nyo. Kami nung araw, nagsasarong kuneta kami. Wala kang magagawa eh. Wala kang kasilyas eh. Alam mo yung sarong kuneta? Balutin mo. Mainit-init pa yun. Relate na relate ka. Mukhang nagsarong kuneta ka rin. Di ba ilalagay mo yun doon sa pinagbalutan ng tamban, ng tulingan, ng galunggong, yung cellophane, sosok pa mo sa oblo yun. Daan-daan. Tapos ibubuhol mo. O tapos ano niyang gagawin? Nyanyanggay mo. Tama ba? O sige, Nay, Tay, ang una kong gagawin,
May awa ang Diyos sa tulong ninyo nakabalik tayo. Lilinisin ko ulit ang lungsod ng Maynila. Pangalawa, kayo ulit ang tatanungin ko. Nay, tay, napansin nyo ba nagbalikan na naman ang mga tulongges niyo? Sila Eddie Pati, nandiyan dyan na naman. Kilala niyo si Eddie? Pwede sila. Eddie sila. Si Pati. Pati sila. Pati kasama ni Eddie. Oh, tingnan niyo mga solving boy ngayon sa Espanya. Snatching dito, hold upping doon. Patayan dito, patayan doon. Dumami na naman mga adik. Ay, mga adik. Bago na kayo. Pabalik na ako. Ako naman bibigyan ko kayo ng pagkakataon. Katulad na sinabi ni Freddy Aguilar, magbago ka. Magbago ka. Nang di ka magsisi sa uli. O kaya kayo, tigilan yan, may chemical yan. Eto wala. Just parang mafia. Real talk lang mga man. Meron akong bars pero broke ka pa rin. At saka, ito paalala ko lang sa mga barangay official. Kasi may napalitan ako dito. May sinampal na tanod dito. Dahil nag-cut first lang. Sinampal ng chairman. Ha? Kayo, kung gusto nyo sa kabila kayo, walang umaawat sa inyo. Talagang ang J.O. nakakaulol ng utak. Sasampalin mo tanod, nagsenyas lang ng God first. Ha? Huwag kayo nangingilam. Tama. Kaya nay, ako real talk lang ha. Pag ang kagawad nyo, chairman nyo, inaalok kayong iboto yung kabila, tanongin nyo, magkano J.O.? Gusto nyo rin ito? Ako talaga, binababoy yung gobyerno ha. Totoo lang, sasampalin mo tanod, hindi ka ba naman nauulol? Mamili ka ng katapat mo, pagbibigyan ka namin. Hindi kita makakalimutan. Doon sa tanod ka nasampal, huwag ka mag-alala. Nakabalik ako, sa City Hall ka na magtatrabaho. Papasampal din daw siya. Totoo lang. Palibasa kasi maliit na tao. Tandaan nyo, naging basurero ko. Mahirap maging mahirap. Pati ba naman yung personal niyang paniwala, sasakupin mo dahil nauulol ka na sa J.O.? Hindi, totoo. Naano lang ako, nabagabag ako para bang sino magtatanggol doon? Hindi, totoo lang. Hindi kita makakalimutan. Magkikita rin tayo sa finals. Pinatayan mo pa ng ilaw yung Yormes Choice, ha? Okay. Nay, tay, pangalawa kong gagawin. Isasama ko na to. Pumanatag kayo. May awa ang Diyos. Nakabalik ako. Ibabalik ko sa inyo ang gobyerno sa umaga, sa tanghali, sa hapon, sa gabi, hanggang madaling araw. Uubusin ko lahat ang mga tolongges na yan para pumanatag lang kayo na mamuhay sa Maynila. May araw ka rin. Dinano ko kasi tanod yun eh. Magkano na ba sweldo ng tanod? Delay pa. Magkano? 300. 2,000.
Hindi, totoo. Dito yan, summer here. Pero kilala ko na, huwag na kayo mag-alala. Pangatlo kong gagawin. Nay, tay, ibabalik ko sa inyo yung matagal kong pangarap na ginawa ko noong ako'y binigyan nyo ng pagkakataon. MBN. Minimum Basic Needs. Housing, Education, Healthcare, and Jobs. Bakit mahalaga to? Bakit mahalaga to? Yung apat na to. Nay, tay, walang gobyernong makapagpapayaman sa kanyang mamamayan. Wala. Hindi po kami lotto outlet. Kahit anong uri ng gobyerno, monarkiya, republikano, demokratiko, and so on and so forth, hindi kayang payamanin ng tao. Pero ang gobyerno, kahit anong uri ng gobyerno, kayang patasin ang antas ng pamumuhay ng kanyang mamamayan. Siya'y may masisilungan, may mapupuntang trabaho, yung anak, maayos ang eskwelahan, pag nagkasakit yung pamilya, maayos ang ospital. Sinong gumawa niyan? Yung idol ko. Yung idol ko. Ginawa yan ni Lee Kuan Yew. At si Lee Kuan Yew ay Prime Minister ng Singapore. Si Lee Kuan Yew, kahit kakampi niya, nilabanan niya pag naliligaw ng landas. Wala siyang pinipili. Yung Singapore nung araw, mas malala pa sa tundo nung dekada 40, nung dekada 50, mas malala pa sa Maynila. Dugyot, maraming kriminal, maraming droga, maraming gang. Pero nakita niyo ba Singapore ngayon? Maganda ba? Taas ang kamay na nakakita ng Singapore. Maganda? Maganda? Sino ang gusto pumunta sa Singapore? Taas ang kamay. Umpisahan nyo na, malayo-layo yun. Nay, tay, gusto nyo ba ibalik yung pabahay? Maayos na ospital at health center na may gamot? Maayos na eskwelahan? May trabaho? O yun ang gagawin ko. Meron pa ba akong gagawin? Wala na. Yung iba, palamuti na lang. Ilaw, greening. Wala. Pero special shoutout lang. Pasensya na kayo mga bata. Pati itong mga pinakamamahal kong lolo't lola. Special lang sila. Mga lolo't lola ko, mga nanay tatay ko, senior citizen. Ibabalik ko na sa inyo yung insure. Yung birthday cake. Yung maintenance. Ha? At saka, yung mga tinanggal ng chairman kasi hindi nabutante at hindi kayo binigyan ng allowance. Huwag kayong mag-alala. Katulad ng sinabi ko nung araw, botante o hindi, basta taga Maynila, senior citizen, may sakit o wala, pantay-pantay, may pensyon sa Maynila. At sa mga kabataan naman na nandito, itutuloy ko pa rin yung sinimulan ko na allowance sa PLM, allowance sa UDM, K-12. Naalala niyo yun? Kanina nagsimula yun? Oh, may pandemya pa yun. Hindi ko na nga kinuwenta kanina yun. Oh, real talk lang. O, K-12. O, PWD. Di ba nagka-allowance? O, di ba yung solo parent nagka-allowance? Oh. So, ibig sabihin, yung tangan-tangan kong resources, napapakinabangan ng tao. Tama, mali? O, yun po ang gagawin ko. Ano ba ang gagawin ko? Wala na, uwihan na po. Lipat pa ako sa Thursday. Meron ba kayo narinig na panira rito? Talaga? Nag-real talk lang naman tayo. Tama ba? O ngayon, gusto niyo pa ba akong bumalik? Promise? O sige, gusto niyo akong bumalik.
meron lang ako request Bus terminal na. para bigwasan natin itong mga abusadong mga opisyal. Ha? Pwede ba? Kung kayo ay nagtitiwala sa akin, ipinakikisuyo ko sa inyo. Pwede ba tulungan nyo kami? Your best choice tayo lang. Total, dalawa lang naman ang pagpipilian ninyo. Dalawa lang. Unang grupo, your best choice. Matamis. Yung kabilang grupo, ladies' choice. Ito yung may sabi nun, hindi ako. Ayoko naninira. Pwede your best choice tayo. Nay, tay. Ako na lang mangungonyat dito pag kami naligaw ng landas. Cargo ko na to mga to. Kasi, I cannot do it alone. Kaya pwede, straight tayo, your mission. I hope I'm not asking too much. But this is not for me. This is for us, for the government to function the way it was before. Gusto nyo bang mabilis kumilos sa gobyerno? Your best choice tayo. Go, Almiron! DJ Bagachin. Hindi tao, hindi hayop. Bagay ito. Romy Bagay. Yang dalawa po niya, si DJ at si Romy, nagko-competition yan sa gout. Parang may gout. Ang Antigona 4, Rino Tolentino. Meron tayong Antigo, meron tayong Bunso, Eunice Castro. Ang abogado ng 4, Attorney Lady Quito. Opo na kayo. Nay, tay. Ito naman, I have to give it to you. Kayo ang kredito nito. Natutuwa ako sa 4. Pag bumoto ng congressman, natatapos. Tinatapos nyo talaga termino. Inuubos nyo. For example, Don Bagachi. Natapos? Tinatapos nyo. Sumunod, Rudy Bacani. Tinatapos nyo. No? Ang galing nyo actually. Once na naboto nyo ng congressman, pinatatapos nyo ng termino. Which I give it to you. O ngayon, ang katuwa naman is bawat after ng term, iba binoboto nyo. Kaya pwede ba maiba naman? JTV Villanueva. At yung Vice Mayor ko, uy, gusto ko yung t-shirt mo. Naku, baka masampal ka rin. Uso din yan. Pag nasampal ka ng chairman, magiging empleyado ka ng City Hall. Papasampal. Yung Vice Mayor ko, may asim pa. Mukha lang siyang 19. Naintindihan niyo? Tawa rin sa po yan. Siya po ay graduate ng Lasal. Wow! Dahil ko siya. Ako, graduate ng Ateneo. Parang ayaw maniwala. You know, my English is good. But I need cash. Kuya, mag-Gcash. Siya po ay graduate ng political science, so she knows how the government functions. Siya po ay aral sa kanyang ama bilang presiding officer na sangguniang panglungsod ng Maynila. I think she will be a very good presiding officer and vice mayor of the city of Manila, Chief Atienza. Sesya na kayo, pinauna ko na po doon dahil papunta pa ako sa 3. But, Nay, Tay, gusto niyo ba talaga akong bumalik? Then, help me govern properly because katulad ng paulit-ulit ko sinasabi, I cannot do it alone.
I need them. I need you. We have to come together because together we can make Manila great again. Magandang gabi. Maraming salamat. Pagpalain nawa kayo ng buong may kapal. Sabay-sabay. Manila! God first. Thank you.